Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Sarip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Sarip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Sarip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Sarip na! Salvasyon! Good morning po, ma'am. Magandang umaga rin. Halika kayo. Pumasok kayo, lumapit kayo sa akin, at maupo kayong dalawa. Ipinatawag mo raw kami? Hindi mo ba pwedeng tawagin mo akong Ma'am Nicole? Dahil oras ng trabaho, ha, sa RIPDA? Nicole, gusto ko lamang ipaalala sa'yo. Ang sabi ni Don Simon, na madiin niyang sinabi sa ating dalawa na Nicole lang at sa RIPDA ang tawag natin sa isa't isa. Okay, sinabi mo eh. Bakit mo nga pala kami pinatawag ni David? Ikaw, David, kunin mo na ang buo mong sweldo sa finance. Bakit? Ikaw naman sa RIPDA, kunin mo na lahat ng gamit mo sa pinag-uopisinahan mo. Ano? Bakit? Ililipat ko kayong dalawa sa kabilang departamento. Bakit nga? Sa RIPDA, bakit mo naman kini-question ang desisyon ko? Gusto ko lang malaman kung bakit mo kami ililipat ni David. Para maiwasan natin ang pag-away-away. Ano? Para maiwasan ang pag-aaway-away? Anong ibig mong sabihin? Sa RIPDA, inirereklamo ka ng mga trabahador. Kaya para maiwasan ang paglala ng sigalot at hindi pagkakaunawaan, ay mas mabuting umiwas ka na. Wala akong alam na kaaway ko, Nicole. Yun ang akala mo. Iharap mo sa akin. Kung sino man ang nagre-reklamo sa akin, haharapin ko. Sa RIPDA, hayan ka na naman eh. Gusto mo na naman yatang makipagtalo ka sa akin eh. Hindi ako nakikipagtalo. Gusto ko lamang malinawan ang dahilan kung bakit mo sinasabing inirereklamo nila ako.
sandali ka lang dito. Oho, dinala ko lamang tong pinamili kong damit ninyo ni Itay at ni Saripda at kunting pera para sa inyong tatlo. At babalik din ako kaagad sa Maynila. Ay, kailan ba ang balik mo sa Maynila? Ngayon din po. Ano? Hindi pa nga kayo nagkikita at nagkakausap ng anak mo. Aalis ka na. Kayo lang naman po ang dahilan kung bakit ako napauwi. Kumusta na ho ba kayo? Ang sabi ng Itay, may karamdaman daw kayo. Ang tatay mo talaga, oo. Kunting sinat lang, hindi masyadong malayo sa bituka. Bakit po ba? May sakit po ba kayo? Nahilo kasi ako nung isang araw. Pero okay na ako ngayon. Nahilo kayo? Oo. Sinamahan nga ako kaagad ng tatay mo dyan sa center. At nakita nilang masyadong mababa ang dugo ko. Kaya nila ako niresitahan ng bitamina para sa dugo. Kaya dito, okay na ako sa awa ng ating poong maikapal. Ang sabi kasi ng Itay sa cellphone nang tinawagan ako, may karamdaman daw kayo. Ay nako, sinabi lamang yon siguro ng tatay mo para umuwi ka. Kilala mo naman ang tatay mo. Hanggat maaari, nakikita kaya dito sa bahay. Teka, ano-ano ba yung dala mo, ha? Akin at nang mailagay ko na sa rep at nang makapagpahinga ka naman. Magre-resign ka na? Oo. Narinig mo naman ang sinabi ni Nicole. Pinapaalis na ako sa trabaho, hindi ba? Hindi naman tayo tinatanggal sa trabaho ni Ma'am Nicole. Ang sabi, ililipat lang tayo ng departamento. Kung ililipat tayo ng departamento, lumalabas na may mali nga tayong ginawa. At yun ang ayaw kong isipin ng mga kapwa natin trabahador. Huwag mo lang isipin yun. Kung anong sasabihin ng mga kapwa nating trabahador. Ano? Okay ka lang ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saripda, hindi na yung mahalaga kung anong isipin ng mga kapwa nating trabahador. Dahil kilala natin ang sarili natin dalawa, di ba? Wala tayong ginawang masama. Tayong dalawa lamang ang nakakaalam na wala tayong maling ginagawa. Paano na yung ibang tao na hindi talaga alam ang punot dulo? Di maniniwala sila o di nasira tayo? Hahayaan mo lamang na masisira ang reputasyon natin? Alam mo na trabaho lamang yun. Alam ko, kaya lang, ibang ang pagkakaintindi nila. Kaya hayaan na natin lang kung anong isipin ng iba. Ang malaga, wala tayong ginawang masama. Yan ang hirap sa iyo eh. Lagi ka na lamang nagbibigay. Paano naman ang sarili mo? Paminsan-minsan naman, matuto kang lumaban. Inay, wag na ho ninyong sabihin na galing ako dito para maiwasan ang posibleng sasabihin niya. Teka, hindi mo ba na-miss ang anak mo? Inay, wag na ho natin pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Alam na ho ninyo ang sagot. Ay anak, hanggang kailan ka ba iiwas sa anak mo? Kunin na ho ninyo yung mga pinamili ko para sa inyo at itong kunting pera para may magastos kayo. Anong sasabihin ko kung tatanungin niya kung saan galing itong binigay mong damit sa anak mo? Di tulad ng dati. Kayo ang bumili para hindi na ako hanapin ng anak ko.
Ano? Babalik ka agad sa Maynila? Oo, Papa. Ano ka ba naman, iho? Bihira ka nang ang pumasyal dito sa bahay. Nagmamadali ka pang umalis. Hindi ko naman talaga planong magbakasyon eh. Nagkataon lamang na malapit lamang dito ang sisimulan naming construction building. Kaya duman ako dito para naman makita kayo at makumusta. Ikaw kasi anak, ang inaasahan kong hahalili sa akin sa hasyendang ito. Papa, nala naman nung si Magdensyo eh. Sabi niyo pa, i-promote ninyo si Saripda bilang supervisor. Mula sa pagiging encoder ng kumpanya, ginawa ninyo siyang supervisor. Oh, ano pang trabaho ang gagawin ko dito? Iba pa rin kung naririto ka, iho. Siyempre, matanda na rin ako. Papa, matanda na nga kayo pero malakas pa naman kayo eh. Kaya alisin niyo muna yung ibang pag-alala. Yung tungkol dito sa ating negosyo. Ang mabuti pa siguro hindi niyo ang buhay ninyo. Total, may mga tauhan naman tayo na pinagkakatiwalaan natin tulad ni na Magdensyo at si Saripda. Papawag naman ninyong ikalungkot ang pag-alis ko. Hindi mo pa kayo nasasanay sa mga ginagawa ko? Hanggat maaari kasi, ay gusto kong naririto ka dahil matanda na ako. Huwag ko kayo maglala, Papa. Isikapin kong i-adjust ang mga schedule ko para sa susunod na pag-uwi ko rito. Medyo matagalan naman ako ng konti dito. Pero sa ngayon, kailangan ko lang talagang umalis. Dahil may trabaho ako na dapat kong asikasuhin. Ano? Dahil lamang sa pagtuwad ko sa tungkulin ko, ay ililipat mo ko sa ibang departamento? At maging itong si David, na walang ginagawang masama tatanggalin mo sa trabaho? Hindi ko sinabing tatanggalin sa trabaho si David. Tulad mo, ililipat ko rin siya ng departamento. Kaya ako pinapakuha na ang kanyang sahod para hindi na siya dito babalik pa para kumuha ng kanyang sweldo. Pero bakit nga? Anong kasalanan ni David? Saripda, ayoko ng away sa opisina. Hindi naman ako nakikipag-away. Hindi nagustuhan ng ibang empleyado ang ginawang pakikialam ni David sa kanilang trabaho. Naririto si David. Tanungin mo siya kung kailan siya nakialam sa trabaho ng iba. Sige, tanungin mo. David, narinig mo naman siguro ang pag-usap namin ni Ma'am Nicole mo. Ano yung sinasabi nilang pinakikialaman mo ang trabaho ng kapwa mo trabahador? Ma'am Nicole, tinuturoan ko lamang po si Max sa tamang paggawa sa kanyang trabaho. Oh, yun naman pala Tinuruan lamang niya ng tama si Max. Ako ay nasa gitna lamang dahil ayoko ng gulo. Kaya hanggat maiiwasan natin ang gulo, umiwas tayo. Umiiwas sa gulo? Nicole, ayoko rin ng gulo. Pero sa gagawin mong paglilipat sa amin ni David sa ibang departamento, parang sinasabi mong paraan mo sa pag-iwas ng gulo ay para mo na rin sinasabing mayroon kaming hindi tama na ginawa ni David kaya hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Saripda!
sumusuway sa iyo si Saribda. Opo, Papa. Porke ginawa niyong supervisor, akala mo kung sino na akong umasta. Ano bang ginawa? Papa, kilala naman ninyo ako. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Kaya hanggat maaari, hanggat nakukuha sa magandang usapan, ginagawa ko. Ano pang silbi ng pagiging manager ko kung hindi ko kayang resolbahin ang maliit na bagay, tulad ng hindi pagkakaunawaan ng mga trabahador? Hindi ho ba, Papa? Ano bang ginawa ni Saribda? Pinagsalitaan niya ng masasakit si Max dahil lamang kinukonsinti niya ang mali na ginagawa ni David. Ano? Kinonsinti ni Saribda ang maling ginawa ni David? Opo, Papa. Palibhasa, kaibigan niya. Kaya kinonsinti niya ang maling ginawa ni David. Hindi pwedeng ganun, Papa. Oo nga't magkaibigan sila. Pero sana naman ay kumilos siya ng maayos sa tama. At hindi dahil kaibigan niya ay bibigyan siya ng pabor. O, Papa, natahimik kayo dyan. Ayaw niyo ba ng desisyon ko na ilipat silang dalawa sa ibang departamento? Ang akin lamang, Papa, ay para makaiwas tayo sa samaan ng loob. Kasi hindi maganda na may sama ng loob ang mga trabahador. Dahil natitiyak ko, apektado ang trabaho nila na makakaapekta naman sa ating negosyo. Hayaan mong kausapin ko muna si Saribda Para ano pa? para mapaalalahanan ko siya. Wag na ho, Papa. Ano pang silbi ng pagiging manager ko kung kakausapin niyo pa siya? Nakapagdesisyon na ako, Papa. Nakapagdesisyon na ako. Oh, maaga kaya tiyang umuwi ngayon. Ay, nako, maaga akong umuwi dahil pinauwi na ako ni Senyor Simon. Dahil nga, sinabi kong may karamdaman ka. Ayun, may karamdaman ako. Oo. Kaya pala, wala sa oras na nauwi ang anak mo dito. Ano? May galing dito ang anak mo. Nasaan siya? Galing dito, pero tulad ng dati, umalis ka agad. Ibinigay lamang niya ang pinamili niyang mga damit nating tatlo at konting pera para sa atin at sa anak mo. Nako. Tapos umalis ka agad. Hindi rin lang pala siya magpapakita sa anak niya Nagpunta pa rito. Yung bunga nga mo, baka marinig ka ng Hayaan apo mo, mo. na marinig ako ng apo mo. Para malaman niya kung paano siya iwasan ng kanyang ina. Ano ka ba? Gusto mo bang magtampo ang apo natin sa kanyang ina? At sa palagay mo ba, ha? Hindi yan magtatampo sa atin kung malaman niyang nakikipagkutsaba tayo. Ha? Sa gusto ng ina ang niya. akin lang ay hayaan muna natin ang kanyang ina. Siyempre, hindi pa siya handa. Anong hindi handa? At kailan siya magiging handa? Ha? Kapag nalaman na ng apo mo sa ibang tao ang tunay na nangyari sa kanyang ina. Ganun ba? Ang hirap sa'yo lumalakas ang loob ng anak mo na yan na gawin ang gusto niya dahil na rin sa pangungunsinti mo. Nandito na ang apo mo. Huwag kang maingay. Nako, nabusog ako. Ang sarap talagang magluto ng asawa ko.
Naparami yata ako ng kain. Anong yata ang sinasabi mo dyan? Ah, Nagang naparami ka ng kain, pero sinasabi ko Ay, sa'yo nako. baka magka-diabetes ka dyan. huwag mo nga akong alalahanin yan. Bata pa naman ako eh. Nako, hindi ka na nahiya sa sinabi mo. Anong bata ang sinasabi mo? Magsisisintay ka na. O di, bata pa rin yun, hindi ba? Po. Wag mo nang kausapin ng apo mo. Abala sa pagkain. Ano nga pala sa pagkain hindi pa nga siya sumusubo eh. Oh, tingnan mo nga, hawak-hawak lamang niya yung kutsara at tinidor pero hindi pa sumusubo yan. Oy, apo, may problema ka ba? Hoy, Tignan mo. salip na. Hindi makaimik. May Kinakausap kita. sinasabi mo ba kayo, Lolo? Nako, sinasabi ko na nga ba may problema yung apo natin eh. Ang lalim-lalim ng iniisip. Apo, may problema ka nga ba? Huwag ka nang magkaila, Apo. Dahil kahit itago mo yan, hindi kami naniniwala. Kilalang kilala ka namin ng lola mo. Kapag ganyang hindi ka umiimik may problema ka. Talaga bang hindi na kita mapipigilan, anak? Hindi na ako, Papa. Kailangan ko lang kasing talagang bumalik na sa trabaho ko Dahil tinawagan na ako. Oh, kuya, nandito ka pa pala. Kala ko, malis ka na. Palis na nga ako Kinakausap lamang ako ni Papa. Ikaw Ginawa kang manager ni Papa. Ikaw na munang bahala sa ating negosyo, ha? Oo naman. Sa katunayan inilipat ko sa ibang departamento sina David at Sarita. Ano? Oh, bakit ka naman nagulat, kuya? Hindi ba tama ang ginawa kong paglipat ng departamento sa kanila? Bakit mo sila inilipat? Anong kasalanan ni Sarita at David? Magtagumpay nga kaya si Nicole sa paglilipat ng departamento nina David at Sarita. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Sarita Salvasyon! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Sarita Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarita Salvasyon!